Hi mga mama, welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna do a Q&A vlog. Diba sabi ko sa inyo before na every month gusto ko maging routine na nag-Q&A vlog ako. Pero naisip ko din na parang umay naman na siguro kung every month tag-vlog ako ng Q&A. Baka sabihin nyo, mema content na lang ako. Mema upload, mema kwento. Pero today tayo magka-Q&A vlog. At tagal na rin ako nag-Q&A. And naisip ko din na, what if mag-Q&A ako sa vlog ko ngayon this April? Kasi April na, oh my God, ang bilis ng panahon. Nung January, nag-birthday ako, na-broken ako. Tapos ngayon, April na, ang bilis. Tapos next April, May, June, July, September. Diyos ko po, bare months na naman. Mag-goal ka na lang, 2027 na. Maisip mo na lang na, oh my God, na pag-iiwanan ka na. Naisip mo na, parang kailangan mo nang mag-grow. Naisip mo na parang kailangan mo nang gawin yung mga bagay na gusto mong mangyari kasi malay mo, pagtanda mo, hindi mo na magawa yun, di ba, nakakapanghinayang. And recently kasi, ang daming lumalabas sa akin sa FYP ko sa TikTok na yung mga tinatanong yung matatanda, tapos, what's your advice to this generation? Tapos sabi ko, wala, parang baka this is the sign na din talaga na parang mag-Q&A. Anong connect? Pero yun, gusto ko na mag-Q&A kasi ang dami ko nang natatanggap na question about me, updates, etc. So, sasagutin natin yan lahat for today's video. Pero bago tayo mag-Q&A is, syempre, we have coffee here. Oh my God! Bakit? Alam, ilanggam naman to. Alam naman. Ilanggam agad ako. Pero okay lang yan. Hindi naman makaka-apekto ng lalamunan natin yan. This is homemade coffee. Ang ingredients lang neto is outside and then dalawang sachet na coffee. Wait, kunin ko para at least alam nyo. This one, ayan. Ito yung coffee na ginagamit ko. Nabili ko to sa Pure Gold, 85 pesos, 10 piraso na. Pero ngayon, dalawa na lang. Ako kasi talaga every morning gusto talaga nagkakapi ako or pagkagising ko gusto kong kape agad yung sinisip-sip ng bunganga ko. Hindi, nota. So, napag-isip ako na bumili na lang ako ng kape, gawa-gawa. Pag gumagawa kasi ako ng kape is, ang talaga, hindi matamis. Naglalagay ako ng matamis pero isang kutsarita lang ng condensed. Then the rest is, yan lang, sarap. If ever bet nyo gumawa ng content na gumagawa ng kape, madali lang naman. Baka bet nyo lang, comment nyo lang kung gusto nyo kung makikigumawa ng kape. So ayun na, let's do our Q&A vlog. Excited ako sagutin to. Mga tanong-tanong lang. Ilan itong napili ko? 2, 4, 2, 4. Ay, 5 lang! 1, 2. Lima lang yung tanong. Pero okay lang yan. At least naman, itong mga 5 tanong na napili ko is bibigyan ko ng magandang sagot and honest answer. Kasi kilala niyo naman si Mama. Alam niyo naman, sobrang honest ko. Kaya pwede na pumasok sa PBB if ever magkaroon ng edition sa mga trans. Charot. Pero disclaimer lang before we start, this is just my opinion. Huwag na kayo mag-bash-bash na bakit ganyan. Opinion ko naman to mga mama. Tsaka galing naman to sa puso ko. So, huwag nyo na akong i-bash. Naiinis na ako sa inyo. Hindi mo na ako naapektuhan siya bash. First question, where ang next travel nyo? Actually, bago pumasok itong taon, sabi ko talaga, ayoko nang magsabi ng mga plano ko sa buhay, na magiging eksena ko. Pero since tinatanong mo naman yung next travel, sasabihin ko yan. Feel ko kasi hindi naman kami maiibil ay ng mga GB girls. Kasi gustong-gusto rin talaga namin. Kahit anong mangyari, ipupush namin. Alam nyo ba, last time, nung pumunta kami ng La Union, madami dapat talaga kami. Kaso lang may mga ibang nag-back out, hindi tumuloy, kasi may mga kailangan gawin, importanteng kailangan sikasuhin. So, ayun, dapat di kami matutuloy. Pero dahil kagustuhan namin talagang mag-La Union, tinuloy pa rin namin. So, alam mo yon, kahit na madaming nag-iibil ay na hindi matuloy yung mga plano namin, ipupush talaga namin. So, ang mga next travel namin is Siargao, El Nido, and Zambales. Yung Zambales yung pinaka ipupush namin kasi malapit lang naman. Not unlike sa El Nido and sa Siargao. Siargao talaga pinaka-bet namin. Sabi ko, girls, let's go sa Siargao kasi alam niyo naman dalawang beses na ako nakapunta ng Siargao and grabe talaga, totoo talaga ang Siargao curse. So, sabi ko, pumunta tayo doon. Gusto ko bumalik. Kaso lang, ang mahal kasi ng flight. And alam niyo naman sa mga nangyari ngayon, di ba? May mga canceled flight, di natutuloy. So, ayoko naman ma-experience namin yon. Ako kasi mag-book ng flight namin. So, naghanap ako ng seat sale. Tapos, perfect time to visit Siargao. Kasi di naman pwede pumunta kami ng maulan, di ba? E di hindi nag-enjoy. Balak namin is bare months pumunta ng Siargao.
Pero hindi pa namin sure kung matutuloy yon kasi alam mo naman, hindi biro ang gastusin sa Siargao. Mahal po talaga. Sa flight, pwede ka pang makamura kasi makakita ka ng seat. Pero sa hotel, sa pagkain, accommodation, anything, all, mahal talaga. Pero sulit kasi talaga ang Siargao. Sulit siya. Kahit mahal, iisipin mo na we only live once lang naman. So, worth it na rin siya puntahan, pero mahal nga lang. Then sa El Nido naman, balak ko pumunta kami by Feb to March. Ganon. Kasi, yun yung piyesta doon. Siyempre, pag piyesta, masaya. Tsaka that time kasi pumunta kami doon ng mga bakla. Sobrang saya, sobrang daming tao, sobrang daming apam. So, alam mo yun, malaking possibilities na Macau. Charot! Siyempre, alam mo naman pag gumagala, gusto namin talaga yung lumalandi. Siyempre, tao lang naman, gusto magpakit sa mga apam. Siyempre, babiyahin na kami ng malayo, so ipupush na namin lumandi. Kaya daw yung mga pag umaura kami ng mga GB girls, safe kami, hindi kami yung ayoko na sabihin kasi baka mabasya kami. Doon naman sa Zambales, ayun yung pinaka-possible na puntahan namin kasi malapit lang naman siya. By land lang naman yung biyahe, hindi naman siya by air. So, mas scary siya puntahan. Tsaka trending kasi siya sa TikTok ngayon na ang daming pumupunta ngayon na worth it siya puntahan. We're planning na ang next trip namin is sa Zambales. Hindi lang namin alam kung kailan, pero for sure matutuloy kami dyan. So, iba sa first question pala, ang dami ko na explanation. Sige, dahil 5 lang naman yung tanong natin. Next question, bakit hindi na kayo nakakapag-post sa BNT Production YouTube channel? Alam niyo, hindi yung pinakatanong sa akin talaga, bakit hindi na kami nakakapag-content sa BNT? Pero, if you're avid viewers talaga, nanonood lang ng mga vlogs namin, na may eksena sa buhay namin, ng mga bakla, maintindihan nyo kung bakit di na kami nakakapag-content. Alam nyo naman, di ba, ang dami nangyayari ngayon sa grupo namin. Hindi na para i-discuss dito, pero I'm speaking for myself na lang, na siguro kaya di kami nakakapag-content kasi iba-iba na kami ng eksena sa buhay, iba-iba na kami ng galaw. Ano ba yung galaw mo, mama? Iba-iba na rin kasi yung goal namin and sobrang layo na namin sa isa't isa. Hindi na kami like before, na parang super close talaga, na parang kaya kong mag-open up sa kanila. Ngayon kasi hindi na ganun eh. Nag-iiba na talaga. Tumatanda na kasi kami. So, alam mo yon, nag-iiba na kami ng priority sa life. Tapos ngayon, alam nyo naman, merong sa grupo namin na hindi okay or merong misunderstanding. So, alam nyo yon, ang hirap gumawa ng isang content tapos kung alam mo namang hindi kayo okay sa isa't isa. Yun. Hindi ko napapahabain to kasi baka may masabi akong hindi maganda. Pero kung ako tatanungin, magka-content sa BNT, go lang naman ako. Alam niyo naman mga mama, I'm very professional when it comes sa trabaho. Siyempre, yung pagbablog naman, hindi lang naman yung parang trip lang. Trabaho na talaga namin to. Kung hindi kami magbablog, anong kakainin namin next week? Anong bibigyan ko kay mama? Anong mababayad ko ng upa? Anong pamibili ko ng pills? Anong panggagala ko, di ba? Kaya, ayun, kung trabaho. At tagal na rin namin walang content sa BNT. Almost a year na. Actually, lagpas year na nga eh. So, hindi ko alam. Pero ito sinasabi ko, huwag kayong mag-expect na makapag-content pa kami sa BNT. Tama ba yun? Hindi, mag-expect pa din kayo. Malay nyo naman, soon, di ba? We'll never know. Makapag-content kami ng magkakasama. Ako, for me kasi, ayoko mag-content sa BNT na kulang kami. Kasi, syempre, first vlog na nga lang namin yung pagbabalik namin, tapos kulang pa kami. So, as much as possible, gusto ko talaga, if ever magkakaroon kami ng content sa BNT, is kompleto kami. Siyam, buo. Ganun. Next question, is there a chance na maging okay kayo ni ex-friend? Ako, okay naman ako sa kanya, mama. Wala na akong problema sa kanya. Okay na ako, nakamove on na ako. And sabi ko na dito sa vlog ko pala, panoorin nyo na lang, baka kasi di pa nakapanood ng nagtanong na to. Ayan yan. So ako talaga, okay na ako sa kanya. Wala na akong galit, wala na akong hinanakit. It just that na ayaw ko na lang siyang maging kaibigan. Ganon. Parang, okay na, well, hindi na tayo maging magkaibigan, pero ganon. Ano ba tamang word sa ganon? Basta yun, hindi naman sa point na ayaw ko maging kaibigan na may hatred, ha. Parang ba, hindi ko kasi alam yung tamang word, hindi kasi ako magaling mag-express ng mga wordings mga mama. Kaya minsan, nami-misunderstood din ako, na parang, bakit ganyan yung wordings mo? Kasi hindi ako maging taga sa hindi ako magaling magsalita. Ayun yung sa akin. Hindi ko alam minsan yung tamang terms, na para mapababa, or mapaluwag, or tawag sa word na yun, di ba? Nahihirapan nga ako. Para maging smooth lang, yung ganun. Pero okay naman ako sa kanya. Kung magkikita kami ngayon, okay. Pero kung magiging friend, siguro hindi na muna. By the way, itong sinasabi ko is my honesty. Huwag niyo akong i-bash. Kasi sa last vlog ko na yun, ang dami nagbabash. Mama, ganyan. Te, magkakaiba naman tayo ng sitwasyon, te. Parang, hindi naman porket na kayo, naging okay kayo, dapat kami din. Di ba?
Iba-iba tayo, tsaka ang dami nangyayari ngayon sa mundo. Ang dami nangyayari sa Pilipinas. Diyos ko po, yung dollars sobrang taas na, 60 pesos na, which is hindi naman dapat talaga. Tapos yung gas sobrang mahal. Ang dami nangyayari ngayon sa Pilipinas. Huwag nyo kong isipin. Ang dami, huwag kayo magpaka-stress sa akin. Nako, naloloka na ako sa inyo. Yung iba galit na galit. Nako. Galit na galit, no? Kala mo talaga kung sino eh. Second to the last question agad tayo, di ba? Ang bilis natin. Travel tips, local or international? Eto, first tip ko talaga. Actually, meron akong dalawang tip. First tip ko talaga, kapag pupunta kayo ng local or international, pumunta kayo or mag-book kayo ng hotel dun sa malapit kung saan kayo pupunta. Like for me, nung nag-El Nido ako, nag-stay ako sa town proper. Sobrang convenient sa akin nun kasi kapag kakain ako, magkakapi ako, magsa-sunset viewing ako, lalakarin ko na lang mama. So alam mo yun, less hassle, less gastos siya. Siyempre ang gastos mama, isa rin yan sa mga factor kaya tayo napapamahal, di ba, sa mga travel. Kapag magka-travel kayo, make sure nyo na malapit kayo sa mga pupuntahan nyo, hindi yung malayo. Kasi nakakaloka yung gastos na ganyan. Kasi before, nung nag-Siargao ako, yung first time ko mag-Siargao, ang layo ko sa town proper, mama. Sasakay pa ako ng tricycle. Pag tricycle ko, kada labas ko 100 pesos, tapos pabalik 100 pesos ulit, 200 na. Eh, yung 200 na yun, madami ka na pwedeng gawin doon, magkape. Tapos minsan, lalabas ako, babalik sa hotel, babalik. Ang gastos niya. Kaya yung bumalik ako ng Siargao, doon talaga, malapit na lang kami doon. Pwedeng lakarin, pwedeng imotor. Buti lang dati kasama ko nun anong pangalan nun? Si Alfred. Hindi, Alfred. Basta yun, yung kasama ko last time nung nag-Siargao ako. So, convenience siya. And second tip ko naman, mag-research kayo kung kailan best tip pumunta sa destination na gusto nyo puntahan. Kasi mahirap na kapag pupunta kayo, maulan, walang mga turista, mga travel tours is canceled. So, make sure nyo mga ma'am, bago kayo pumunta sa isang lugar or vacation, search nyo muna kung best time pumunta. Kasi, pangit naman na pumunta kayo dun, di ba? Nag-vacation kayo, tapos cancel yung mga tours, walang mga apam, tapos maulan, di ba? Kaya make sure nyo, peak season kayo pumunta sa mga gusto nyo puntahan. Like ako, pupunta kami ng Siargao by September or December, ganyan kasi peak season nyo, kasi fiesta doon. Dahil kapag nag-Il Nido naman kami, February to March, so doon talaga the best. Para ma-enjoy nyo din, siyempre gagastos na kayo, doon na kayo sa mag-e-enjoy kayo, di ba? Sarap ng kape. Last question natin. Do you miss the BNT na nasa Cavite like GM and IM? Hindi ko sila namimiss. Totoo to ha. Hindi naman dahil galit ako sa kanila. Wala akong galit sa mga yan. Sa mga impacta, okay na okay ako 100%. Kilala nyo naman ako mga mama, pag sinabi kong hindi ako okay, sasabihin ko talaga sa inyo yan. Okay ako sa kanila. Hindi ko na sila namimiss. Siguro, alam ko kasi nandyan pa sila. Ang okay ng sagot. Hindi ko sila namimiss. Hindi ko din alam. Baka hindi ko sila namimiss. Kasi, ang pangit naman, sabi ko, namimiss ko sila. Super namimiss ko. Gusto ko silang ihag. Gusto ko silang makita. Ang plastic, hindi kasi ako ganun eh. Hindi kasi ako magaling magplastikan talaga. Kaya ako may pagplastikan, pero pag nasa vlog, parang ang hirap. Kasi nakikita sa gesture yan, di ba? Pag yung mata gumagalaw-galaw. Eh ako talaga, straight to my face, hindi ko sila namimiss. Hindi ko din alam kung baka di ko sila namimiss. Kasi, hindi ko din alam. Hindi naman dahil wala akong paki sa kanila. May paki naman ako sa kanila. I still care. Pero, di ko lang sila namimiss. Hindi ko din alam. Siguro, recently kasi nakakasama ko yung mga GB girls. Lagi akong masaya, enjoy, love trip. Laging hayahay, ganun. So, wala akong time na parang isipin sila. Pero okay ako dyan. Alam yan ng mga bakla. Lalo na si Aye, si GM. Alam kasi nila yung ugali ko. Pero, love ko yung mga yan. Sila Madam, si Darla, Aye, si GM, yung mga impacta. Love ko yan. Hindi man ako passionate sa love or sa pag-show ng care. Pero alam na mga yan na love ko sila. Hindi ko na sila miss. So, alam nyo na. So, ayun lang yung tanong natin. Nabitin ako. Gusto ko pa ng madaming tanong kasi wala kasing nakuha kong tanong. Nakakainis. Naaaliw pa naman ako magsagot-sagot ng mga tanong kasi pag Q&A, straightforward talaga ako. Like, sabihin ko kung anong nasa utak ko. Sabihin ko kung anong nasa puso ko. Unfiltered Q&A, kumbaga, ganun. So, ayun lang mga mama. Thank you so much for watching. And kung may mga tanong kayo, comment nyo yan sa comment section. Sasagutin ko yan habang mataas pa ako ngayon na parang lumilipad pa ako. Yun lang, again, this Halloween, sana magdinay-nilay tayo. Huwag tayo magpaka-stress. Nakaka-happy nga kasi kagabi, kami ng ate ko, nanonood kami sa baba ng 10 Commandments. So, nakakaliw lang ang ganito pala nangyayari before talaga, nung unang panahon. At dami ko na sinasabi, yun lang, I love you. See you sa ating next vlog. Bye! Bago ko tapusin na ako yung vlog, inom muna ako ng kape.